Sumang-ayon si Director Chen sa pananaw ni Shen Ye. Pero bakit gagawin ng gayong tao ang lahat para patayin ang isang ordinaryong estudyante sa high school? Iniimbestigahan pa ito ng grupo. Kung gayon, ano itong kunlo na lumitaw matapos kong gamitin ang password? Bakit hindi ito hiniling ni Captain Luo na asikasuhin ang pumatay? Ang kunlon ay ang Central Intelligence System AI ng World Government. Ito ang nag-atas sa akin ng rescue mission na ito. Sumasagot lamang ito kapag binigyan ng mga espesyal na passcode tulad ng sa iyo. Kung bakit hindi ito tinawag ni Captain Luo, dahil hindi niya alam na nasira ang kanyang sandata. Ito ang steel exosuit ni Luo Feichuan, ang kanyang sandata. Isang virus ay isinulat sa programa nito na pumipigil sa pag-activate nito. Pero sa sandaling mamatay si Luo Feichuan, nagsimula na itong gumana. Malinaw na gawa ito ng tao at tiyak na ito ay isang taong pamilyar sa kanya. Binigyan tayo ng kunlo ng misyon at magpapatuloy tayo sa pag-imbestiga. Hindi katakatakang sinabi niya sa akin na may problema ang sandata. Ang gayong tao, namatay nang hindi man lang nagamit ang kanyang sandata nang makatagpo ng kaaway. Napakalungkot. Shen Ye, miyembro ka na ng aming grupo ngayon, ibibigay ko sa iyo ang iyong unang aral. Dapat kang mag-ingat sa mga may masamang intensyon. Minsan, mas nakakatakot ang mga tao kaysa sa mga halimaw. Tatandaan ko ito habang buhay. Naghanda na ang dalawa na umalis sa istasyon ng pulis. Itinanong ni Shen Ye kay Director Chen kung bakit hindi siya nanatili para asikasuhin ang dalawang lalaki sa anomaly. Huwag kang maging bata, sino ang nakakaalam kung ano ang kakaladkarin nila palabas ng anomaly na iyon. Naalala ko na may isang lalaking lumabas mula sa isang anomaly na dulot ng simbahan at mukhang normal siya. Pero sa katotohanan, balat lang siya ng tao at sa ilalim nito ay isang halimaw na hindi pa kailanman naitala noon. Sa huli, pinatay ng halimaw ang kalahati ng lungsod bago nahanap ang kahinaan nito at naalis. Bigla, naisip niya ang isang bagay. Agad siyang tumawag at hiniling sa kanyang tauhan na suriin ang relasyon ng isang nagngangalang Xiao Menggayo at ni Luo Feichuan. Pero nang malaman niya ang resulta, pinagpawisan siya ng malamig. Magiging masama talaga ito. Xiao Menggayo, sino iyon? Mukhang may relasyon siya kay Captain Luo. Pagkatapos, umuwi si Shen Ye at ipinagtapat sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat. Shen Ye, ikaw ay mula talaga sa isang noble family. Ang iyong ama ay orihinal na mula sa isang sangay ng pamilya Shen ng Sanjian. Naalala ni Shen Ye na nabasa niya sa kasaysayan na ang pamilya Shen ng Sanjian ay isa sa ilang mga pamilya sa kasaysayan na nagmamay-ari ng mga banal na mana at artifacts. Nawala ang lakas ng iyong ama dahil sa isang sinaunang teknik. Lumipat siya sa lungsod, pagkatapos ay nakilala ako. Pero itinakwil siya ng pamilya dahil sa hindi pagsang-ayon sa isang inayos na kasal. Gayunpaman, namumuhay tayo ng mapayapa matapos kang magkaroon. Ipinapakita ba ninyo ang inyong love story ngayon? Shen Ye, ang talentong ipinakita mo ngayon ay pambihira. Kung babalik tayo sa iyong lolo, tiyak na tatanggapin ka niyang muli sa pamilya. Magiging disipulo ka ng isang noble family. Pero binibigyan ka namin ng pagpipilian kung sasali ka sa Human Martial Arts Group o babalik sa pamilya. Ganap kang susuportahan ni nanay at tatay. Nagpasya na ako, gusto kong sumali sa Human Martial Arts Group. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Maaari tayong pumunta at magmakaawa sa iyong lolo, kapag pumayag siya, maayos na ang buhay mo. Hindi ako babalik. Ayaw kong magmakaawa kayo sa mga tao. Dahil kaya ninyo ni tatay na suportahan ang pamilyang ito, kaya ko rin. Mangyaring maniwala kayo sa akin. Talagang lumaki na si Shen Ye. Buhay mo ito at iginagalang namin ang iyong desisyon. Naalala ni Shen Ye ang higit pang mga alaala ng orihinal na katawan noong bata pa siya, tuwing bumabalik sila, ang lahat ay malamig at mapang-api. Ang tanging masayang alaala ay ang pakikipaglaro sa ilang mga bata mula sa ibang pamilya. Pagkatapos, matagumpay na nilagdaan ni Shen Ye ang kontrata kay Director Chen. Shen Ye, welcome sa Human Martial Arts Group. Ipinaliwanag ni Director Chen na dadalhin si Shen Ye sa headquarters ng grupo dahil kailangan niyang lumahok sa entrance selection para sa 3 sikat na paaralan sa loob ng 2 araw.
Naghanda ang grupo ng pinakamataas na antas ng pagtrato para kay Shenye. Hindi lamang nag-ayos ng isang knuckle ang butler para asikasuhin ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan kundi binigyan din siya ng pinakamarangyang presidential suite. Nakahanap pa sila kay Shu Mulan, ang paboritong celebrity ng dating sarili ni Shenye, para mag-record ng cheering video para sa kanya. Ang bawat aspeto ay iniikma sa kanyang mga kagustuhan. Medyo nagulat si Shenye na gagawin ng grupo ang lahat ng ito para sa isang baguhan. Sinong hindi gustong manatili sa itaas ng mga ulap? Sinong hindi gustong sumakay sa hangin at lumipad para makita ang tunay na kagandahang tanawin? Pero naintindihan din niya na ang lahat ng ito ay nagmula sa mataas na pagtingin sa kanyang sariling potensyal. Kaya para maging mas malakas at maiwasan ang eliminasyon, mamayang alas 12 ng hating gabi, pupunta siyang muli sa Nightmare Realm para subukang makakuha ng magandang titulo. Sa hating gabi, agad na tinawag ni Shenye ang Gate of 10,000 Realms. Pero sa sandaling ihakbang niya ang isang paa sa loob, natigilan siya. Ang lupa ay natatakpan ng mga piraso ng malaking kalansay. Sobrang natakot siya kaya mabilis siyang umurong. Shenye, iligtas mo ako, mamamatay na ako. Sinabihan siya ni Shenye na magtiis at hahanap siya ng paraan para makatulong agad. Pagkatapos ay naghintay ang malaking kalansay. Mabilis na lumipas ang isang oras, nang naramdaman na nito na binitawan na siya ni Shenye, muling lumitaw ang Gate of 10,000 Realms. Si Shenye, basang-basa ng pawis, ay nagdala ng malaking bag ng mga supplements. Pero nalaman niyang hindi sapat ang laki ng pinto para maipasok ang mga ito. Lumalabas na bumili talaga si Shenye ng isang malaking aquarium na puno ng calcium gluconate oral solution at calcium magnesium zinc, liquid calcium. Inubos ang lahat ng kanyang pera. Lintiek. Ang mga tao at elf ay malapit nang pumasok. Ito ay isa talagang sikretong lagusan. Sa labas ay ang posisyon ng aming mga undead at ang mga tao at elf ay matinding umaatake sa amin. Kunin mo ito, isa itong special ring. Bilasan mo, isuot mo ito. Kailangan kong magtago. Pagkatapos ay nagbigkas ng spell ang malaking kalansay at nahigop sa loob ng special ring. Sa susunod na segundo, isang marahas na pagsabog ang naganap sa lagusan. Mabilis na pinaglaho ni Shenye ang pinto at ang pinsala mula sa pagsabog ay hindi umabot sa kanya. Big Skeleton, nyan ka ba sa singsing? Ang mga special ring ay hindi maaaring mag-imbak ng mga buhay na nilalang pero nagkataong undead ako. Pagkatapos ay inilagay din ni Shenye ang aquarium sa singsing para makababad doon ang malaking kalansay para gumaling mula sa loob. Itinanong ng higanteng kalansay, paano mo gustong bayaran kita sa pagkakataong ito? Kailangan kong pumunta sa mundo ninyo ngayong araw at kailangan mo akong tulungan gamit ang lahat ng iyong lakas. Ako lang ang responsable sa paglulot sa battlefield pero wala akong nakukuhang maganda. Ang mga tunay na malalakas na gamit ay laging kinukuha agad ng mga kaaway. Mayroon ka bang kagamitan mula sa mga undead soldiers? Mas maganda kung yung makakapagtago ng aura ng tao. Pagkatapos ay nagtapon ang malaking kalansay ng isang tumpok ng kagamitan mula sa singsing. Anong basura ito? Collector ka ba ng scrap? Maya-maya, bahagyang nakabuo si Shenye ng isang buong set. Nakakuha pa siya ng horse token na kayang magpatawag ng isang skeletal war horse. Pagkatapos ay binigyan ng malaking kalansay si Shenye ng isang skull mask. Ito ay isang centurion faceplate. Naglalabas ito ng mataas na antas na death aura. Hanggat isinusuot mo ito kasama ang mga kagamitan sa iyong katawan, walang ibang undead ang makakakita sa iyo. Matapos isuot ang maskara, nagbagong anyo si Shenye bilang isang kompletong undead warrior. Pinapangarap na niya ang pagsakay sa skeletal war horse, na ituring niya na maaari siyang makakuha ng titulong gaya ng Ghost Rider. Pagkatapos ay binuksan niya ang Gate of 10,000 Realms ng may punanibik at isang marahas na enerhiya ang pumasok habang binalaan siya ng malaking kalansay na huwag mamatay. Ang lagusan ay isa ng guho, ganap na nawasak. Armado siya ng balisong na kinuha niya noon. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nakaakyat siya palabas ng lagusan. Pero sa susunod na segundo, pinalibutan siya ng ilang mahahabang sibat. Captain, may nag-iisang undead dito,
Patayin natin siya. Sandali, huwag kayong umatake, tao rin ako. Pero binaliwala siya ng captain. Traidor na nagpapasakop sa mga undead, mamatay ka. Agad na inilabas ni Shenye ang kanyang balisong para hamarang pero itinigil ng captain ang kanyang kamay nang makita ang balisong. Ang espadang ito ay Nightshade. Ang Nightshade ay isang balisong na exclusive para sa mga human scouts lamang, tanging ang mga human scouts na ang kaluluwa ay hindi pa nahuhulog ang makakahawak sa espadang ito. Ang humahawak ng espadang ito ay pinagkakatiwalaan ng sangkatauhan at maaaring dalubhasa sa pagpasa ng impormasyon. Ang lalaking ito na humahawak ng Nightshade ay mapagkakatiwalaan. Ipagpatuloy ninyo ang paghahanap sa mga natitirang undead. Kailangan mo ba ng aming tulong? Napansin niya na nakatitig ang captain sa kanyang faceplate. Ang galaw na ito ay dapat may nakatagong kahulugan. At may kinakatawan ba ang faceplate na ito na iba pa? Gaya ng nakikita mo, ang sitwasyon ko ay medyo mahirap ngayon. Kung mayroon kayong maitutulong, tiyak na hindi ako tatanggi. Naintindihan ko, bibigyan kita ng isang single soldier combat pack. Maraming salamat. Pakisabi ang iyong pangalan at babayaran kita sa hinaharap. Ang pangalan ko ay Roman. Paraanin ang Baron. Kanina ka pa rito, sinusubukan mo bang iantala ang labanan? Sumagot si Roman, hindi po. Nakatagpo ako ng isang scout sa labas ng mga guho ng sikretong lagusan. Pero sinabi ng Baron na si Shenye ay isang pinaghihinalaang undead spy at inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin siya. Mabilis na pumagitna ang captain na sinasabing may Nightshade sword si Shenye. Siyempre alam ko na ang isang taong nakakahawak ng Nightshade sword ay hindi ibinenta ang kanilang kaluluwa. Pero kailangan kong malaman kung ano ang kanyang misyon. Sino ka? Anong karapatan mong magtanong tungkol sa aking misyon? Ako si Baron Warren ng Southern Eagle Castle. Isang hamak na scout na gaya mo ay nangangahas na itanong ang aking pangalan. Huhuberin muna kita, bibigyan ng 20 latay, at pagkatapos ay aalamin ang iyong maliliit na sikreto. Ikaw na Maniokis na may sakit, tatandaan ko ang pangalan mo. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng pinto sa ilalim ng kanyang mga paa at noong hahablutin na sana siya ng mga tauhan ng Baron, naglaho ang figure ni Shenye sa lugar. Nagulat ang Baron, paano siya naglaho sa manipis na hangin. Nabalitaan ko na may ilang anonymous assassins din na sumali sa labanang ito. Sila ay mga eksperto sa pagtatago sa dilim, mga espesyalista sa pagpaslang. Kahanga-hanga ka kanina, inanunsyo mo pa ang sarili mong pangalan. Nasa gitna ako ng labanan ngayon, kung pupunta siya para paslangin ako sa gitna ng kaguluhan, hindi ko man lang malalaman kung paano ako namatay. Sa pag-iisip nito, agad na inutusan ng Baron ang kanyang mga tauhan na protektahan siya at umurong. Sa sandaling ito, nakabalik na si Shenye sa kanyang silid sa pamamagitan ng Gate of 10,000 Realms at bumagsak sa sahig. Baron Warren, tama, atake ng walang sabi-sabi, tatandaan kita. Buti na lang nakapaglabas na ako ng gate sa sahig kung hindi ay naging mapanganib talaga iyon. Pagkatapos ay may lumabas na notification, iginawad sa iyo ang titulong, One of US, Green Title, Excellent. Bakit, One of US, na naman na Green Title? Paalala, kung ang susunod na titulong makukuha mo ay Green Title na, One of US, din, makakatanggap ka ng espesyal na honorary title na magti-trigger ng isang malakas na resonance, nagpapatawag ng isang nakatagong kakayahan. Ibig sabihin, kung ang susunod na makukuha kong titulo ay, One of US, pa rin, matagumpay ko itong maa-activate. Pero kung hindi, mawawalan ako ng pagkakataong makuha ang nakatagong kakayahan. Ayon sa description ng titulo, kailangan niyang nasa isang desperadong sitwasyon, gumamit ng leverage para lutisin ang problema at tumakas. Dati sa parehong kaso, nasa teritoryo siya ng kaaway at nasa krisis. Nang makuha niya ang titulo sa pamamagitan ng pag-alis ng puot ng kaaway, tila ito ang kondisyon para ma-unlock ito. Masyadong mataas ang kinakailangan at mayroon lamang akong isang pagkakataon. Noong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Mr. Shen, may bisita po kayo. Sinasabi niyang miyembro siya ng pamilya ni Luo Feichuan at ang kanyang pagkakakilanlan ay na-verify na ng grupo. Gusto niyo po ba siyang makita?